At ayan mga ka-crypto, sabi po sa title ng ating balita ngayon ay Analyst presents XRP cycle chart that targets $15. Ayan, usap-usapan po sa buong dito po sa mundo ng crypto ang isang mahalagang pananaw mula po sa analyst na si Egrag Crypto. Marami ang nagtatanong kung nasa na ba talaga tayo sa cycle ng XRP. Imbis na tumingin sa mga pabago-bagong presyo sa araw-araw, isang cycle chart ang kanyang inilatag na nagpapakita ng isang napakalaking target. Hindi lang basta piso o 2 piso, kundi umaabot sa $15. Ang structure na tinutukoy niya ay tinatawag na bent fork. Ayon sa kanya, ang kasalukuyang galaw ng XRP ay hindi lang basta tsamba. Ito ay sumusunod sa isang historical pattern na nakita na natin sa mga nakaraang cycles. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang pananaw na ito ng malaliman at alamin natin kung bakit nananatiling matatag ang paniniwala ng mga eksperto sa hinaharap na XRP kahit na maraming ingay sa market ngayon. Kaya hindi ito short-term na usapan lamang. Ito ay tungkol sa malaking cycle ng pag-angat na hinihintay ng marami sa atin. At ayan, bakit nga ba napakahalaga ng accumulation band na nasa 0.85 hanggang 1.20? Ayan, sa kasalukuyan, si XRP ay naglalaro sa isang area na ayon kay Egrag ay ang ating historical accumulation. Ang historical accumulation band. At ito ay nasa pagitan po ng 0.85 at saka 1.20. Sinasabi ng analyst na ang zone na ito ang nagsisilbing macro support sa mga nakaraang taon para itong isang malaking net na sumasalo sa presyo nito sa presyo para hindi ito tuluyang mahulog. Sa tingin ko, ang pag-stay natin sa loob ng range na ito ay isang magandang sinyales. Imbis na tignan ito bilang stagnation o paghinto ng presyo, mas mainam na makita ito bilang isang preparation phase. Parang sa isang marathon, kailangan mo ng tamang ritmo bago ka bumilis. Ang accumulation band na ito ay nagbibigay ng stability sa mga investors. Sa halip na matakot na bumaba ang presyo, dapat nating makita na habang humahaba ang oras natin sa loob ng band na ito, mas nagiging solid ang ating basihan. Kung titignan ninyo ang history ni XRP, tuwing nagtatagal po tayo sa ganitong accumulation area, sumusunod ang isang mas malakas na pag-angat. Hindi ito tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa pag-ipon ng lakas. Ang zone na ito ang nagtatakda kung gaano kalayo ang mararating natin sa susunod na phase. Ngayon ay ano ba ang bent fork structure at bakit ito ginagamit na guide? Ang bent fork structure, ayan, ay isang visual representation ng trend. Ayon po sa analyst, ang asset ay paulit-ulit na nakakahanap ng support sa isang rising EMA band bago ito sumabog pa itaas. Nakita na natin ito noong mga nakaraang taon at ngayon base sa kanyang chart, nasa lower portion tayo ng bent fork na ito. Sa aking opinyon, ang kagandahan ng ganitong uri ng analysis ay hindi ito nakadepende sa emosyon. Ang EMA band na binabanggit niya ay nagsisilbing parang riles ng trend. Hanggat si XRP ay sumusunod sa riles na ito, hindi tayo maliligaw. Kaya ang masasabi ko po ay ang pinakamahalagang aspeto nito ay ang pagiging recurring ng pattern. Ibig sabihin, nakita na natin ang ganitong galaw dati at nagbunga ito ng maganda. Kapag ang presyo ay nagre-react sa mga support at resistance na ito, nagpapatunay lang na mayroong sinusunod na mapa ang market. Hindi natin kailangang manghula. Ang pagkakaroon ng ganitong istruktura ay nagbibigay po ng peace of mind sa mga holders.
Alam natin na kahit may mga dips o panandali ang pagbaba, ang main trend ay nakatutok sa pag-akyat. Ito ay isang paalala na sa mahabang panahon, ang mga patterns ay madalas na nag-uulit ng kasaysayan. Ngayon ay maaari pa bang umabot si XRP sa 0.85 at hindi ba ito nakakatakot? Ayan, hindi ikinakaila ng analyst na posibleng subukin pa ni XRP ang lower end ng range o ang 0.85 na price level. Ayan, sabi niya habang hawak natin ang accumulation band, ang setup ay mananatiling valid. Marami ang natatakot kapag nakakakita ng red sa kanilang portfolio. Pero para po sa analyst, ito ay bahagi lang ng laro. Sa aking opinyon, ang pagbaba po sa 0.85 ay hindi dapat ituring na isang pagkatalo. Sa halip, dapat itong tingnan bilang isang oportunidad. Isipin ninyo mga kakripto, kung ang isang mahusay na project ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong makabili sa mas mababang presyo bago ang inaasahang malaking pag-angat, bakit ka matatakot? Sa aking pananaw, ang mga deep retest na ito ang naglilinis sa market. Tinatanggal nito ang mga weak hands o yung mga taong hindi talaga naniniwala sa long-term vision ni XRP. Ang mga matitira ay yung mga totoong naniniwala sa cycle. Kung mangyari man ang pagbaba sa 0.85, huwag itong tingnan bilang katapusan. Tignan ito bilang isang second chance para sa mga nakaligtaan ang unang entry. Hanggat ang macro pattern ay hindi po nasisira, ang bawat dip ay isa lamang parte ng mas malaking kwento na sinusulat natin. Ngayon ay anong mga levels ang dapat nating abangan para sa recovery? Lampas sa accumulation zone, nagbigay po ang analyst ng mga targets. Ayan, ang $1.65 ang unang malaking recovery level na kailangan pong maabot. Kapag nalampasan natin ito, ang susunod na mga resistance zones ay nasa $3 hanggang $3.50. Ang mga levels na ito ang magsisilbing pintuan patungo sa macro expansion phase. At ito naman ang aking opinion. Ang $1.65 ay isang mahalagang milestone. Kapag naabot natin ito, magbabago ang market sentiment. Mula po sa pagiging pag-aalinlangan, magiging excitement ang mood ng karamihan. Ang $3 hanggang $3.50 naman ang magiging test kung gaano kalakas ang ating momentum. Sinasabi ng analyst na ang mga area na ito ay mga historical resistance points. Kaya asahan natin na hindi ito magiging madali. Magkakaroon po ng labanan sa presyong ito, pero ito ay natural lang sa anumang malaking pag-akyat. Ang mahalaga ay ang ating focus. Huwag tayo ma-distract sa bawat maliit na pullback sa pagitan ng mga price levels na ito. Ang bawat resistance na nalalampasan natin ay nagiging bagong support. Kapag ang $1.65 ay naging support na, mas madali na tayong makakaakyat patungo sa $3 at pataas. Ito po ay parang pag-akyat sa hagdan, isang baitang sa bawat pagkakataon. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang $15 na target. Gaano ka-realistiko ang long-term goal na ito? Sa tuktok ng bent fork structure, dito po yan, ang target ni Egrag Crypto ay nasa $15. Ang malaking trend line na ito ay nagpapakita ng inaasahang pag-expand ni XRP kung susundan natin ang historical patterns. Paulit-ulit na paalala ng analyst. Ito ay hindi short-term chart. Ito po ay isang cycle chart. Yan, ang aking opinion,
Ang $15 ay isang malaking numero at marami po ang magsasabing imposible ito. Pero sa mundo ng crypto, marami na tayong nakitang imposible na nangyari. Ang sikreto dito ay ang pag-unawa sa cycle time. Hindi ito mangyayari bukas o sa susunod na linggo. Ito ay mangyayari sa loob ng mas mahabang panahon. Kaya sa aking pananaw, ang $15 ay hindi lang basta isang numero. Ito ay simbolo ng ganap na adoption at pagkilala sa technology ni XRP sa buong mundo. Kung susundan natin ang cycle chart na ito, ang target na $15 ay logical na resulta ng paglaki ng market at pag-mature ng asset. Ang mahalaga ay manatiling nakatuon sa malaking picture. Huwag tayong magpatrap sa araw-araw na paggalaw ng presyo. Kung ang cycle chart ay nagtuturo sa $15, ang trabaho lang natin ay maging matyaga at magtiwala sa proseso. Ang oras ang pinakamahalagang sangkap natin dito. At ayan sa kabuuan, ang pag-aaral ni Egrag Crypto o ang kanyang analysis ay nagbibigay po sa atin ng malinaw na roadmap para sa darating na mga buwan at taon. Ang paggamit po ng bent fork structure at ang pagkilala sa accumulation band na 0.85 hanggang 1.20 ay nagbibigay po sa atin ng konteksto kung nasaan tayo sa malaking kwento ni XRP. Huwag nating kalimutan na ang market ay hindi diretso ang pag-akyat. May mga ups and downs, may mga test sa support at may mga labanan sa resistance. Pero kung ang titignan natin ay ang historical patterns at ang cycle expansion, ang long-term goal na $15 ay nakabase sa mga istrukturang nakita na natin dati. Kaya manatiling kalmado, mag-aral ng mabuti at laging tandaan na ang pasensya ang pinakamabisang sandata ng isang matalinong investor. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.